Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kedah, Malaysia in 1993. So again, good morning DXN. It's a pleasure for me and it's a privilege to be with you. Natutuwa po ako kasi meron naman tayong ganun topic. At saka nakakatawa, alam nyo pa kasi very relevant itong topic ng cholesterol. Ano po? Ang cholesterol po kasi, kumbaga sa ating pagkain, ito yung ang hirap iwasan. At sabi nga ni Ma'am Eileen, you can't live without cholesterol. Is it a joy or gusto mo yun yung later on ba mababasag yung joy natin na hindi pala pwedeng mabuhay na walang cholesterol? Pero, pwede bang kumain tayo ng kumain na may cholesterol? Well, we'll find out soon. So, ang topic po natin ngayon is cholesterol and gout. So, hindi ko na po kayo paghahantayin. Let's go on with our slides. Yan, sige. So, next slide. What is cholesterol? Yan. Ang cholesterol po is a waxy fat-like substance made in the liver. It's found in the blood at saka sa lahat po ng cells ng body. Ang importante po sa cholesterol, hindi pwedeng wala tayong cholesterol sa katawan because kailangan po siya for making cell walls, yung protection ng ating cell, mga tissues and hormones po ng ating katawan at saka yung vitamin D para sa strengthening ng bones natin and bile acids. Ito po yung kailangan natin para matunaw yung mga taba na kinakain natin. Now, ano yung importance ng cholesterol sa ating katawan? Next slide. So yan, cholesterol is produced in the liver and by most of the cells. Ang importante po dito, ito po ay dinadala sa ating dugo ng tinatawag na mga couriers o yung mga taga-bitbit ng cholesterol, yung mga lipoproteins. So, kailangan natin siya sa ating katawan. Bakit kailangan ng pang-build ng structure ng cells natin, cell membranes? Importante yan. Then, sa mga hormones, importante po yan. Bakit? Kagaya ng estrogen, testosterone, mga adrenal hormones natin, kailangan po ang cholesterol to be able to build them up. At importante po, para maging malakas ang ating mga buto, kailangan natin ng cholesterol to produce vitamin D, plus exposure to the sunlight. And of course, hindi po natin kayang tunawin yung mga taba na kinakain natin kung walang cholesterol because it is there to produce bile acids. Ito po yung apdo, yung katas ng apdo na siyang panunaw ng taba. So, importante po ang cholesterol sa ating katawan. Yan. Makita nyo, this is just a chemical structure of cholesterol. So, makita nyo, halos lahat ng hormones importante sa atin. Sa lalaki, yung mga androgen. Sa babae, yung estrogen. Importante rin yan. Even po yung mga steroids na kailangan sa ating katawan, glucocorticoids, at saka aldosterone, corticosterone, mineralocorticoids, kailangan po ng ang cholesterol dyan. Kaya, importante po ang cholesterol. And it's used for yung digesting fats. Now, ang cholesterol po, it comes in two forms. It's produced by the body. Nanggagaling po ito, ang sources po natin ay food na kinakain natin, kagaya na sinabi ni Ma'am Len, mga chicharong bulaklak and liver. Pero ito yung spoiler. Sabi nila, you cannot live without cholesterol. That's true. But, sabi nga dito, you can live without eating food rich in cholesterol. Why? Your liver can make all the cholesterol your body needs. Pwede pong gawin ng atay mo yan. So, medyo spoiler ng konti yan, Kasi akala natin, hindi pwede mabuhay na walang cholesterol. Totoo po yun. Pero, hindi mo po kailangang kumain ng maraming cholesterol. Excuse me. Kaya pong gawin ng atay natin ang lahat ng cholesterol na kailangan ng ating katawan. Okay, next slide. So, two commonly known lipoproteins. Ito po yung nagdadala ng cholesterol. Yung low-density lipoproteins at saka yung high-density lipoproteins. Ito po, makikita natin, this is how cholesterol is transported to our blood or to our body. Next slide. Next slide po. Yan po ang itsura. Ito yung good cholesterol, HDL. LDL, yan yung bad cholesterol. Yung bad cholesterol nandito sa mga plaques sa labas. Yung good cholesterol, hindi siya dumidikit. It's floating. So, anong difference ng dalawa? Tingnan natin. Next slide.
So what is LDL or low density lipoprotein? This is bad cholesterol. So LDL or bad cholesterol contributes to the formation of plaque buildup in the arteries. Ito po yung mga bumabara, yung tinatawag natin atherosclerosis, yung mga tumatapal sa ating ugat, kaya lumikipot po yung ating ugat. At ito po ay linked sa higher risk na magkaroon tayo ng atake sa puso at saka stroke. So kung tayo po ay gusto natin mas safer tayo nandun sa less risky side, dapat daw ang LDL or bad cholesterol level natin ay nasa 70 lang. Although ang range it ranges from 100 to 200 something. Sabi nila nandun ka sa lower limit para hindi ka masyadong risky. So ano yung ating pwedeng gawin? Avoid high in fat, saturated fat, dietary cholesterol, and extra calories. Ano ibig sabihin nun? Huwag daw tayo masyado sa mga saturated fats. Ano ba yung mga saturated fats natin na yan? Eh di yung mararami nating mga malinamnam na kinakain, mga taba, mga chicharong bulaklak, yung mga animal fats, saturated po yan. Yung mga dietary cholesterol natin, nandyan na yan. Yung mga mayonnaise natin, puro cholesterol yan. Of course, at saka yung extra calories. Bakit po? Kahit na sabi mo, malakas ako sa kanin, hindi naman ako malakas sa mga taba. Pero po, pagka meron tayo excess calories in our body, nagiging cholesterol din po yan, nagiging taba din yan. So, kung gusto mo nang mababa ang cholesterol mo rin, yung bad cholesterol, kailangan meron kang exercise. At kailangan din, i-maintain mo ang healthy weight. And of course, smoking aggravates the picture. Kaya nga yung mga naninigarilyo po dyan na gusto nyo maging safer ang inyong puso, hindi kayo ma-stroke at hindi kayo ma-atake kagad at mapigilan ng pag-build up ng cholesterol sa ating ugat, well, it is wisdom na tumigil po tayo ng smoking. Next slide. Yan. High density lipoprotein. Ito naman yung good cholesterol. So, HDL stands for high density lipoprotein. Dapat po ito ay 50 milligrams per deciliter or dapat po ito ay kahit po medyo mataas, okay lang. Kasi po ang high density lipoprotein natin ay maganda para sa ating katawan. Hindi po ito dumidikit sa ating ugat. So how can you increase your HDL? Yung good cholesterol. Exercise daw at least 30 minutes, 5 times a week. Again, quit smoking, avoid saturated fats, and lose weight. Ibig sabihin, mas maganda po sa ating katawan na ang ating good cholesterol ay mataas. Kaya importante po, nandun tayo sa tamang timbang natin. Alam nyo po, yan ang isang problema ngayon. When we are in the overweight or obese side, mas marami po tayong risk na pwede makuha. So, ito po maganda dito. Next slide. So, importante po, check natin yung ating cholesterol level. So, kung na tayo magpapascreening, magpakompleto po tayo ng screening natin. Yung full tinatawag na lipid profile. Para makita natin yung lahat ng klase ng cholesterol, HDL, LDL, pati triglycerides at saka yung VLDL. Ito po yung lahat ng mga taba na pwedeng makasira sa ating katawan na dapat na-check natin at na-monitor natin sa araw-araw. Okay. Next slide, please. Yan. What is a healthy blood cholesterol level? So, ano yung tamang-tama lang para sa atin? So, for people na merong mga arteries na who have plaques in their arteries o may medyo nasa high risk na, cardiovascular risk, dapat po is below 70 milligrams per DL ang ating cholesterol level, lalong-lalo na po yung bad cholesterol. Ngayon, yung mga walang risk factors, yung LDL natin, dapat mga nasa below 100. 100 or below. Okay? Dapat po, yung mga tao na medyo hindi mapigil ang cholesterol, at meron pa mga comorbidity, may diabetes, may hypertension, kung minsan, para ma-maintain natin yung ating good cholesterol tsaka bad cholesterol levels, may kailangan tayong mga medication na iniinom. So, kung minsan kailangan talaga nating
maggamot. Now, anong pwede natin gawin? Para bumaba ang cholesterol. Unang-una, sinasabi nila, based doon sa trivia ni Ma'am Eileen, sabi niya, you cannot live without cholesterol. Pero to sabi niya, you do not need cholesterol in your diet. Pambasag yan, ano? Pambasag ng fan. Sabi niya, you don't need to eat food that contains cholesterol. Your body can produce all the cholesterol it needs. Okay, high cholesterol foods are often foods that are high in saturated fats. This food should be limited in a healthy diet. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang cholesterol, pero hindi natin kailangan magpaka-indulge, magpakasarap sa pagkain ng mga matataas sa cholesterol. Bakit? Kayang gawin ng ating katawan ang lahat ng cholesterol na kailangan natin. Okay. So, ano yung mga pagkain na merong cholesterol? Next slide. Next slide, please. Yan. Food that contains cholesterol. Cholesterol in your diet is mainly from, galing sa animal fats. Yung mga meat, mga dairy, mga food na galing sa mga hayop, mga karne. Meron ding mga galing sa mga, lalong-lalo na po yung karne ng mga processed. Pero yung mga plant foods po, mga galing sa halaman, ay wala po silang mga tinadalang cholesterol. Kaya mas maganda po talaga yung prutas at gulay. Okay? So, ano pa? How to avoid? Paano nating i-avoid yung saturated food? Saturated fats. Kasi po, karamihan ng mga karne, saturated fats. Avoid fatty meats. Yung mga karne po na mataba, huwag kayong wagyu ng wagyu kasi kaya masarap ang wagyu na steak. Kasi maraming taba yan in between. Okay. Iwasan din daw po natin yung mga processed meats like sausages and salami. Mga snack foods like chips, yan. Kadalasan po, mantika pang luto niyan para malasa saturated fats. Okay, mga deep fried na pagkain. Ano yun? Mga crispy pata, French fries, yan. Mga deep fried yan. And then cakes, biscuits, and pastries. So ito yung mga i-avoid natin pagkain para hindi tayo magkaroon ng maraming saturated fats sa ating katawan. Next slide. Yan. Tips to avoid cholesterol, increase the amount of a variety of fresh fruits and vegetables. So, importante po yan. At saka importante po, whole grain food. Kaya maganda rin po yung pagkakain ng tinapay. Ang kukunin nyo ay yung whole wheat. Huwag yung masyadong refined na maputi-maputi. Ano pa? Low-fat milk o kaya yogurt. Iwasan natin yung mga full cream. At saka pwede po yung mga soya. Yan, maganda rin po yan. And then when we buy our meat, dapat daw po yung lean. Yung inalis yung taba. And ilimit po natin ang ating mga fatty meals like yung eating sausages and salami. Instead, turkey breast o kaya chicken breast. Yan po ang medyo mas magandang option kung gusto niyo ng karne. Ano pa? Let's go on to the next slide. Yan. To avoid cholesterol, ano pa? Have fish at least twice a week. Pwede pong nakadilata o kaya fresh. Pero siyempre, ang better option po natin ay yung fresh. Okay, replace your butter with polyunsaturated margarines, yung medyo healthier butter. Okay, lagi po nyo babasahin yung label kung saturated or unsaturated. Okay, at saka pagkain daw po natin rich in soluble at saka insoluble fiber. Yan, mga legumes, mga nuts, and seeds. Pero sabi nga nila, mamaya, nuts ay baka naman tamaan tayo na yung gout. Mamaya, pag-usapan po natin yan. Ito, medyo sa iba, medyo struggle ito. Limit cheese and ice cream to twice a week. At least may twice a week pa, di ba? Okay, pero kung meron po kayong diabetes, of course, you should at least, yung ikakainin yung ice cream is sugar-free. Okay? So, ayaw natin ng masyadong tumaas yung ating mga cholesterol sa ating dugo kasi nga risk ito. Ito naman yung mga pagkain that may lower cholesterol levels.
So, anong kakain natin? Gagamitin natin pangluto ay mga polyunsaturated oils. Ano yan? Mga sunflower oil, canola, o pwedeng corn oil, olive oil, palm oil, pwede na rin po yan. Tapos, kain ng oats. Ito po yung mga fiber yan, mga oats and legumes. Legumes galing sa mga gulay po yan para bumaba po yung bad cholesterol natin. Sabi, eating oats and legumes can lower LDL cholesterol by 5%. So, maganda po yun. Hindi tayo gumalaw. Next slide po. Yan. Yan. Ayan. Food components like saponins. Ano po yung mga saponins natin? Ito yung mga galing sa soya. Mga pagkain na maraming mga tinatawag natin mga saponins, triterpenes po yan eh. Maganda po yan para sa ating cholesterol. At saka yung mga sulfur compounds, yung allicin po. Saan mo makikita ang allicin? Sa bawang. So yung bawang at saka yung mga sibuyas, nakakatulong din po yan. Very effective pagpapababa ng ating cholesterol. Ano pa? Next slide. Yan, plant sterols. O yung mga pagkain na merong mga galing sa halaman, kagaya ng mga vegetable oils. O, nandiyan na naman mga gulay. And then ano pa, margarine and milk. Na merong mga plant sterols. Ibig sabihin yung mga margarine mo at saka mga gatas mo na galing sa halaman. Siguro one of them is yung galing sa cacao kasi ang cacao is plant, hindi siya mataas sa cholesterol. Now, ito naman, next slide. Lifestyle tips to cut down on cholesterol. Ibig sabihin, kailangan din baguhin natin ating lifestyle. Changing some of your lifestyle habits may also help to reduce your cholesterol and triglycerides level. So, ito yung mga suggestion. Una-una, cease alcohol consumption or reduce your alcohol intake to no more than 1 or 2 drinks a day. Well, siguro sa Pilipinas, kahit naman no drink a day, pwede. Ito kasi sa mga ibang bansa, kailangan nila ng alcohol kasi malamig. So, may shot sila sa umaga, may shot sila sa gabi. Binge drinking, yung mga tagay-tagay. So, wag po tayong ganyan sa tagay-tagay. And then, of course, smoking. Sabi nga, kung maaalis natin ng sigarilyo, makakatulong po ito makapagpababa ng cholesterol natin at makakabawas pa ito ng paninigas sa mga ugat natin, yung atherosclerosis, yung cholesterol plaques. Ano pa? Next slide. Yan. Exercise regularly. So, laging pumapasok yung exercise. Importante po sa ating katawan yan. At least 30 minutes, 5 times a week. So, yung increased exercise mo, yung exercise natin, ini-increase niya yung good cholesterol levels habang pinabawasan niya yung bad cholesterol at saka triglycerides. Kasi bukod sa bad cholesterol, may kalaban pa tayo, triglycerides. Ito po yung mga taba. Yung mga sebo naman. Lose any excess body fat. Being overweight may contribute to raised blood triglycerides and LDL levels. Parang andali, lose any excess body fat. Well, actually, medyo may struggle tayo dyan. Kasi karamihan sa atin, although we may look proportion, pero pag nagtimbang tayo, based on our normal height, yung average weight natin, kuminsan overweight tayo. So, dapat we will really strive to maintain or keep our weight within normal limits. And then, of course, control yung blood sugar. Kasi pag mataas ang blood sugar mo, tumataas ang increase mo nakakadagdag po ito ng problema. Bakit? Tumitigas din yung mga ugat at mas malaki ang tsansa na ikaw ma-atake sa puso at ma-stroke. Kaya nga po pagka tayo may diabetes, automatic kailangan mababa yung cholesterol natin. Now, next slide. Medication may be needed. So mga tao na talagang kahit na mag-diet, kahit na magbago ng lifestyle nila, hindi pa rin mapababa ang cholesterol. Bakit? Nasa lahi nila. May mga genes talaga na ang taas ng cholesterol, ang papayat naman, halos di na kumakain. Pero hindi talaga mapababa ang cholesterol. Ito po yung mga pagkakataon na kailangan meron tayong tinatawag na medical intervention. Painumin na natin ng gamot. Or kung tayo ay merong mga high risk, kagaya ng mga sakit sa puso, dapat ang cholesterol po ay talagang mababa. Kaya kailangan tulungan na ng medication para mapababa. Baka hindi nakakayanin ng diet lang.
So, importante po ang cholesterol sa ating katawan. Pero, kagaya ng sinasabi natin, if you have too much cholesterol, lalong-lalo na yung bad cholesterol in your body, tayo po ay merong tinatawag na risk. Nandun po tayo sa delikadong side na magkaroon tayo ng problema sa puso, ma-stroke tayo, magkaroon tayo ng atake sa puso. Kasama na rin po dyan yung ating pagtaas ng blood pressure. Kaya nga po importante na magkaroon tayo ng yung bang kagustuhan, the desire. Yung talagang magkaroon tayo ng intentional na kaparaanan para yung ating cholesterol ay makontrol natin. Kasi po, pag mataas ang cholesterol, maraming problema. Lalong-lalo na po para sa ating mga ugat at sa ating puso. So, we don't want to have high cholesterol. Now, matutulungan ba natin ang mga products natin yan? Then, yeah, matutulungan po natin yan, but we will discuss it later. Bago tayo pumunta sa product, gusto ko po magpunta dun sa susunod na topic. Aside from problem in cholesterol, mayroon pa tayong problema, yung gout. Alam niyo po yung gout, ito ata isa sa pinakamasakit na rayuma. Yan, makita niyo po yung gout, yung next. Yung gout po, talagang masakit po yan. Ang nangyayari po dito, ito po yung isa sa pinakamasakit na rayuma, at ang atake po nito minsan biglaan at kadalasan ang affected is the big toe. Yung bang, balik mo po yung slide. Balik mo po yung isang slide. Gusto ko lang pakita. Yan, tingnan nyo. An attack of gout can occur suddenly, often waking you up in the middle of the night. Yung sensation that your big toe is on fire. Ito, basahin nyo. The affected joint is hot, swollen, so tender that even the weight of the bed sheet. Ibig sabihin, mapatungan lang ng kumot yung paa mo na yun na merong gout, napakasakit na. Ganun po kasakit ang gout. Sige po, next slide. Yan, nakita nyo naman. Yan, madikitan lang ng kumot yan. Ang sakit-sakit niyan. Sobrang sakit niyan. Okay. So, ano ba yung mga simptomas, signs and symptoms of gout? Yan, intense joint pain, usually big toe. Pero pwede din po sa ibang mga joints. Pwedeng sa ankle, sa tuhod, sa siko, sa wrist, sa fingers. Yung first 12 hours po, naku, talagang sobra ang sakit. At saka yung discomfort. Talagang minsan lingering yung discomfort. Yung medyo nabawasan na yung sakit pero hindi mo pa rin maigalaw ng gusto yung joints mo. At kitang-kita mo po yung pamumula at saka pamamaga. Ayan po ang character talaga ng gout. Pag pulang-pula at magamaga, yung bang parang halos di mo kayang hawakan, malamang po gout yan. At saka ang gout po, ang problema, hindi mo po maigalaw yung iyong joint. Talagang immovable siya. Bakit? Kasi yung sobrang kirot po, hindi mo talaga siya maigagalaw. Now, ano ho ba ang pinanggagalingan ng gout? What causes gout? Or what are the causes of gout? Next slide. Yan. Ang cause po ng gout ay yung uric acid crystals na nag-accumulate sa ating joint. Na pagka nga, sabi nga ni Ma'am Len, yung dumi lang ng ibon na uric acid na sisira yung pintura. Ito po yung, kaya nasisira yung pintura kasi po yung uric acid na yan ay mga crystals na parang napakapinong-pino. Na nakakasira sa ating joints at nagkukos ng pamamaga. Kaya sobra po yung kanyang kirot. Yan. So, paano nangyayari yan? Pag meron po tayong mataas na uric acid sa ating dugo. Yan. Usually po, ang uric acid na puproduce ng ating katawan pag tayo ay nagtutunaw ng mga purines yung galing sa mga protein natin. So, talagang meron tayong uric acid sa ating katawan. Pero pagka nadagdagan pa to ng sobra, tataas ang uric acid natin at pwede tayo magkaroon ng gout. So bakit? Kasi po may mga pinanggagaligan ito na pagkain. So ano yung mga pagkain rich in purines? Ito po yung pwede makatrigger ng gout. Next slide. Yan. So ano yung pwede? Red meat, mga organ meat, yung mga laman loob. Yan daw po ang mataas sa purine at pwede makatrigger ng gout. Ano pa? Yung mga paborito ninyo, anchovies. Ano ba anchovies? Bagoong. Sardinas. Mussels. Ano ba yung mussels natin? Yung mga
shellfish, scallops, trout, tuna. Yan po yung mga masasarap na seafood. Yan po malakas maka-gout. At isa sa pinakamalakas po is alcoholic beverages, lalo na ang beer. Sabi ng iba, Doc, hard naman ang iniinom ko, alcohol pa rin po yun. And then ano pa yung sobrang mga tamis na mga beverages. Bakit po? Karamihan po kasi yan ay fructose, lalong-lalo na yung mga paborito nyong milk tea. O yan, nakaka-increase po ng levels ng uric acid yan. So, dapat po medyo tingnan natin yan. So, ang magiging isa pang problema natin sa gout, yung ating uric acid, dapat ito nakaka-filter sa ating urine. Pero pag sobra po ang uric acid natin, at hindi na kayang ilabas ng ating urine, naiipon po siya sa katawan. At siya po ay nadideposito sa ating mga ugat. Kaya nagpo-produce siya ng pamamaga. Kaya lang dapat mag-iingat din po tayo kasi kung maiipon siya sa ating katawan at hindi mailabas ng ating ihi, then meron pang mga consequences. So, ano yung mga risk factors na pwedeng mag-increase ng ating uric acid level? Yan, yung diet natin. Next slide. Yan, diet. Weight, importante po yan. Mas overweight ka, ang katawan mo, mas maraming uric acid na pinoproduce at yung ating kidneys po, nahihirapan alisin siya. Ano pa? Medical conditions. Ano po yung mga medical conditions niya? Kagaya ng mga diabetes, obesity, ang mga metabolic syndrome. Yung pong mga diabetic, mataas ang sugar, mataas ang cholesterol, mataas ang triglycerides, mataas ang blood pressure. Yan po yung metabolic syndrome. Yan po, delikado sa gout yan. At yung may mga sakit sa puso, at syempre may mga sakit sa kidneys, yung mga nagda-dialysis, prone po sa gout yan. Ngayon, may mga gamot din po na pwedeng makataas ng gout natin. Yung mga diuretic natin, pampaihi. Yung mga sakit natin, mga gamot natin sa high blood na iba. Yung mga ACE inhibitors, saka mga beta blockers na yan. So, yan po ay nakakapagpataas din ng gout natin. At syempre, yung mga anti-rejection drug, yung mga binibigay po dun sa may mga transplant. So, ano pa yung risk factors na pwedeng tumaas yung ating uric acid? Yan, family history ng gout. So, pagka sa pamilya nyo, lahi nyo talaga yung merong gout. Kagaya yung tatay ko may gout, kaya ako may gout din. So, mas likely na mag-develop tayo ng gout. And then, age and sexes. Ito sabi niya, gout occurs more often in men. Primarily because women tend to have lower uric acid levels. Kaya lang, after menopause, ang uric acid levels daw ng mga babae ay halos kapareho na rin sa lalaki. So, mas maaga lang po na magka-gout ang mga lalaki pero hahabol din ang mga babae. Lalo-lalo na pag umabot na ng menopause. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Wala pong pinipilian, lalaki at babae. Okay? Ano pa? Pwede po maging risk din yung mga recent surgery or trauma. Yan. Kung minsan, ito po yung nagtitrigger sa atin ng gouty attack. Now, may mga complication ba ang gout? Of course, meron po. Next slide. So, may mga complication. Unang-una, pwede itong paulit-ulit. Pwede po yan, pabalik-balik sa loob ng isang taon. So, pagka hindi natin tinulungan ang ating katawan at inayos yan, pwede pong bandang huli masira na yung ating mga joints. Yan. Next slide. Next slide po. Yan, advanced gout. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag hindi natin siya na gamot o natulungan at talagang nagdeposito sa ating mga joints, ito yung magkakaroon tayo ng mga tophi. Ito po yung nakikita nyo na matatambok yung daliri, matatambok yung dito sa siko, na meron para mga nakabukol na pero malambot naman siya. Yan po ay mga uric acid na crystals na nagdeposit na sa ilalim ng ating balat na nasa joints. Ang tawag po dito ay mga tophi. Ito po ay hindi masakit,
Pero pagka kayo nagkaroon ng acute gout attack, ito po ay nagiging masakit. Ano pa ang pwedeng komplikasyon ng gout? Sabi ko nga sa inyo, itinatapon natin ang uric acid natin sa ating kidneys. Pero kung sobra na at hindi kakayanin ng kidneys, pwede itong mag-settle yung mga crystals at maging uric acid stone sa ating kidneys. So, yun ang problema natin dyan. So, how do we lower? Paano natin pababain yung mga uric acid levels natin sa ating katawan ng natural? Of course, kailangan po natin ng diet. Limit purine-rich food. Magbabawas po tayo ng kain ng mga mataas sa uric acid. Ano yan? Seafood, some types of meat and seafoods. Hindi naman lahat po ng seafoods kasi ibang isda hindi naman mataas sa uric acid. Pero yung binanggit natin kanina, yung tuna, yung trout, mussels, yung mga halaan natin, yung mga talaba, mga tahong na yan. At of course, yung mga ibang shellfish natin, mollusk, yung mga alimango, yan. And some vegetables. Ano yung mga vegetables na yan? Mga broccoli na yan. So, mataas ang uric acid yan. Ito pa, listahan po ng uric acid na mga pagkain na nakaka-uric acid. Next slide po. Yan. Mga organ meats, yung mga laman loob. Pork. Turkey. Lalong-lalo na po yung mga balat. At saka yung mga selected fish and shellfish. Scallops. Yung cauliflower, green peas, dried beans. Mushroom na sariwa. Yan. Nakakataas din po ng uric acid yan. Next slide. So, paano natin papababain? Next slide po. Yan. Lower po natin yung blood sugar natin. Yung sugary foods po, yan. Nakakadagdag po ito ng uric acid. Lalong-lalo na po yung mga corn syrup na yan. Kasi po karamihan dyan ay fructose. Ito pong fructose na to, pagka kinakain natin yan, yan po ay mas madalas nakakapagpataas ng ating uric acid. Ayan, mga sugary beverages, ano po yun? Mga soda. Next slide. Yan, mga soft drinks po. Maski po yung mga fresh fruit juices. Lalong-lalo na yung mga concentrated kasi maraming fructose ito. Yan. So, gusto po natin, yung fructose natin, usually yan, 55% to 42% ng yan ay glucose, nagiging blood glucose sa ating katawan. At alam po natin, pag medyo tumaas-taas yan, magkakaproblema tayo. Kaya dapat talagang magbawas tayo ng asukal. Ano pa ho, dapat po para mas maalis yung mga uric acid sa ating katawan, magkain tayo ng mga high fiber, mga rich food. Kaya high fiber rich smoothies. Ano ba yung mga high fiber mo na rich smoothies? Siyempre yung galing sa mga kasama yung mga pulp ng mga prutas natin. Ano pa? Kailangan po inom tayo ng maraming tubig para malinis ng gusto yung uric acid sa ating katawan, para mailabas ng ating kidneys. And then, of course, avoid alcohol. Ang alcohol po ay talagang trigger po ng ating uric acid. At the same time, nadi-dehydrate po tayo. So, pag dehydrated, mas maiipon yung uric acid crystal sa ating katawan. Okay? Lalong-lalo na po ang beer. Bakit po? Kasi bukod sa trigger ng alcohol, ang beer mismo ay merong purines na nakakataas ng uric acid. Of course, isang paraan para hindi masyadong tumaas uric acid natin, lose weight. Iwasan daw po natin yung mga fad diets at saka mga crash dieting. Sabi nga, yung fad diet. Ano ba yung mga fad diet natin ngayon? Maraming fad diet ngayon. Pasintabi po dun sa mga nagpa-fad diet na yan. Yung mga intermittent fasting. Hindi rin po maganda yung fasting sa ating katawan. May fasting na maganda. May diet din naman na puro karne naman. Well, these extreme diets, mga fad diets na to, pwede pong makataas ang ating uric acid dyan. Kaya medyo iwasan po natin. So, yung insulin level din po. So, importante din po, nagpapacheck tayo ng insulin level natin
Kasi ito po ay pwede rin makapagpataas ng uric acid natin. So usually, kung gusto niyo pong malaman yan, you can just go to your doctor o sa mga accredited laboratories na malapit sa inyo. Yung mga talagang qualified laboratories, you can have your insulin level check. Pag masyadong mataas ang insulin level mo, then pwedeng tumaas ang uric acid mo. Yan. So, paano pa natin mapababa? Add more fiber in your diet. Next slide po. Next slide yan. Add more fiber in your diet. Ayan. Eating more fiber will help your body get rid of uric acid. I-improve din ng fiber ang balance ng blood sugar at saka insulin levels sa ating katawan. So, ito po yung mga suggestion, at least 5 to 10 grams of soluble fiber a day with whole food. Ano yung mga whole food niyan? Fresh, frozen, or dried fruit. Pwede po yan. O kaya, fresh or frozen vegetables. Yan. Oats. Yung po mga cereals natin. Nuts. Certain nuts, hindi po. Kaya lang, pagdating po sa nuts, ay dapat ay moderation lang. And then, of course, barley. Ang barley po is a form of fiber din. Ano pa? Next slide. Yan. Importante rin po to reduce stress. So, stress, poor sleeping habits, too little exercise, pwede po ito mag-lead sa inflammation. At saka pagka meron tayong inflammation, pwedeng tumaas ang ating uric acid. So, para ma-relax tayo, pwede tayo maggawa ng mga breathing exercises kagaya ng yoga o kagaya ng mga ano yung sa Chinese Tai Chi. Yan, maganda po yan. So, para naman sa good sleep, ito po ay suggestion for good sleep hygiene. Sabi po dito, avoid digital screens for 2 to 3 hours before bedtime. Kaya pala karamihan ngayon ay puyat. Bakit? Kasi ang pampaantok nila, Facebook, YouTube. Di ba? So, hindi ka talaga maaantok niyan. Kaya dapat avoid daw natin yung mga digital screen kasi may mga blue light emitted dyan na stimulate po yung brain natin. Hindi tayo maaantok. Sleeping and waking at consistent times every day. Ibig sabihin po, mas maganda po kung ang oras ng tulog natin at oras ng gising natin ay consistent. Kung ikaw ay alas 5 gising, parang body clock mo yan. May ibang tao kahit na anong gawin mo, alas 5 gising na. Yung iba naman din tao, pagdating ng alas 10, antok na, tulog na. So mas maganda daw po yun na yung sleeping and waking hours mo ay consistent every day. And then of course, avoid caffeine after lunchtime. And then, isa pang pwede natin gawin para makatulong makapag-lower down o maiwasan tumaas ang uric acid natin. Next slide. Check your medication. So, yung mga low-dose aspirin, mga B3 natin yan, niacin, nakakataas ng uric acid yan. Pampaihi, yan, mga chemotherapeutic drugs, at saka yung immune suppressing drugs, mga steroids natin. Pwede pong makataas ng ating uric acid level. So, importante po, next slide. So, importante po is for us to reduce yung ating cholesterol at saka yung ating uric acid levels is to maintain a healthy lifestyle. Hindi po ito pwedeng mga shortcut na basta may gagawin ka lang, wala ng uric acid, wala ng cholesterol. Wala pong shortcut dyan. It's a lifestyle. Ibig sabihin yung araw-araw na ginagawa mo, ito yung makakatulong sa'yo para hindi ka mag-overshoot dun sa normal levels ng iyong cholesterol at saka ng iyong uric acid. Now, ano pa? Pwede tayong mag-supplement. Kaya nga po tayo nandito sa DXN. So, yung supplementation po, pangtulong po yan. Hindi po yan gamot or hindi yan substitute sa mga gamot natin. But they can help us out. Why? Kasi po, marami tayong mga food supplement na maraming pangtulong sa ating katawan. Like one, yung ating RGGL. Yan. Next slide. Yan, yung Ganoderma po natin, this is the king of herbs. Although, sabi nga nila, yung mushroom na nakakataas ng uric acid, yung po yung mga mushroom na kinakain natin na hilaw. Yung mga nakatanim. Pero ito po kasi, we get the active ingredients. Lalong-lalo na po yung adenosine, maganda po yan. At saka yung mga triterpenoids na yan.
Kasi po meron niyang cholesterol lowering benefits sa ating katawan. At the same time, sila po ay anti-inflammatory. So nakakabawas ng pamamaga which is beneficial po doon sa mga mataas ang cholesterol at doon sa mga nananakit yung ating mga rayuma na merong gout. So maganda po ang RGGL. So you can start taking yung RGGL. 1 to 2 pairs. Usually 2 pairs morning and evening. Start with it. Pwede nyo pong increase unti-unti hanggang maging beneficial sa atin. Ano pa? Next slide. Yan, spirulina. Isa pa, next slide. Spirulina po, yan. Spirulina na slide. Next slide. Yan. So, spirulina po is very important. Why? Kasi po, isa sa mga kailangan natin sa ating pag-iwas ng cholesterol at saka ng ating uric acid ay diet. Kaya nga po ito pwedeng pang tulong, pang augment sa ating diet. Bakit? Siya po ay high in nutrition pero hindi siya high in calories. So unang-una makakatulong to sa pagbaba ng ating timbang. At the same time, ang spirulina po ay nakakababa literally ng cholesterol. Kaya nakakatulong po yan magpaganda ng good cholesterol at makabawas ng bad cholesterol. At the same time, spirulina is also anti-inflammatory. So makakatulong po sa atin yan. Kasi po ang ating spirulina, lalo na yung cereals. Bakit po? Kasi fiber po yun. At saka maganda rin po ang spirulina kasi alkaline po siya. It helps alkalinize our urine. Bakit importante po yon? When you alkalinize your urine, yung uric acid crystals po ay natutunaw. Ang uric acid crystal kasi ang character niya, it is liquid in alkaline medium, it is solid in acidic medium. Kaya gusto natin alkalinize po yung ihi natin para yung kung meron kang batuman na ito uric acid, baka sakali ito'y lumabas at matunaw. Okay? Black cumin. Next slide po. Yan. Ito po yung ating farm ng spirulina. So, black cumin. Sige. Black cumin na po tayo. Yan. Ano po ang kagandahan sa black cumin? Literally, black cumin helps lower down your blood pressure. Maganda po siya sa ating ugat. It lowers down our cholesterol level. At ang black cumin po ay anti-inflammatory din. So makikita nyo po ang common benefits sa karamihan ng ating product. Nakakababa ng cholesterol, nakakapabawas po ng pamamaga sa ating katawan. Okay, next slide. Black cumin plus. O ano po ito? Nakakatulong po ito sa ating katawan because it's also anti-inflammatory. So importante po yan kasi po yung mga pagdeposito ng cholesterol sa ating ugat, nag-i-initiate po ito ng inflammation. Kaya malaking bagay po pag ito ay anti-inflammatory. At the same time, it lowers down cholesterol. Ano pa? Next slide. Ayan. Lalo na po itong virgin coconut oil natin. Unang-una, wala siyang cholesterol. At nagmo-mobilize po siya at pinatataas niya ang good cholesterol sa ating katawan. At the same time, proven na po ang virgin coconut oil na ito ay anti-inflammatory. Kaya nga nitong mga panahon nito ng COVID, yung mga may COVID po na infection, pinainom din po ng VCO kasi it's anti-inflammatory. Next slide. Andrew G. Alam niyo po, ang Andrew G in itself is anti-inflammatory. At the same time, nakakatulong po ito makabawas ng ating blood sugar. Alam niyo naman, pag mataas ang blood sugar, yung ating katawan, nagre-respond din yan, tumataas din ang cholesterol. Parang magkakabarkada yan Pag tumaas ang blood sugar mo, tataas din ang cholesterol mo. So one way of controlling your cholesterol is control your blood sugar. Ang tulong po ang Andrew G dyan. At the same time, Andrew G is also anti-inflammatory. Next slide. Lion's mane. Ang lion's mane po, it contains a lot of adenosine. Ang adenosine po helps open up your blood vessels. Kaya maganda po ito sa daloy ng dugo natin. Again, if you will study Andrew G, ang lion's mane po, ang lion's mane is again anti-inflammatory. It can help improve po yung sa ating bituka. Yung pag-absorb ng bituka, paglilinis ng ating katawan. Yung ating good bacteria. Kaya nga po, mas mailalabas natin. Mas magpa-function na maganda yung ating bituka at malilinis natin yung ating katawan.
the more na maganda ang dumi natin, pati yung mga taba na kinain natin, nasasama po yan. So, importante po ang efficient elimination sa ating katawan. Gegen Plus, ayan, ito po ay literally pangtulong sa pamamaga sa ating katawan. It is anti-inflammatory and helps lower down our blood cholesterol and it improves blood circulation. Maganda po to kasi yung pagdaloy ng dugo, importante po yung maganda ang daloy ng dugo. Kasi po, para hindi magbabara siya sa ugat. Kasi po, pag mataas ang cholesterol, yun ang problema, bumabara sa ugat. Ergen Plus improves blood circulation. Then we have our next slide, yung Poria mushroom. Yan. Ang Poria mushroom po, una-una nakakatulong itong makakalma sa atin. So makakabawas ng stress. Di ba? Nakita niyo naman, common factor. Para hindi tumaas ang uric acid mo, hindi tumaas ang cholesterol mo, reduce stress, improve your sleeping habits. So, PDS can be helpful for us. At the same time, ito po ay merong mga tinatawag nating polysaccharides at saka meron siyang triterpene. So, maganda rin po siya pampababa ng cholesterol at dahil may polysaccharides, siya po ay anti-inflammatory din. Okay? Yan, Poria S. Of course, halos po lahat ng ating products sa DXN is anti-inflammatory. At karamihan po ay nakakapagpababa ng ating blood cholesterol. So, ang suggestion ko po, ito po ang aking suggestion. Next slide. Ay, nawala yung supplementation. Kung makita niyo po yung number ng supplements natin na nasa arsenal ng DXN, lahat po sila ay nakakatulong. Marami po nakatulong. Una-una, malaking advantage sa atin yung ating spirulina na cereals. Kasi po yan ay fiber, panlinis ng ating bituka. Of course, yung RGGL natin, primarily anti-inflammatory yan. It can literally lower down your cholesterol level. Sama ng spirulina and all the rest of the product. So, ang sa aking suggestion po maging maingat tayo sa ating kalusugan. Maintain a healthy lifestyle. Keep yourself within your normal weight. Eat properly. Yeah. Healthy diet po. Avoid too much stress. Ang stress po ay magandang motivation para tayo maging masipag at tayo magsumika. Pero pag sobra po ang stress, pwede rin po tayong pahirapan yan. And of course, para maiwasan natin ang sobrang stress, magkaroon tayo ng adequate sleep. Huwag po naman masyado sa gadget. Medyo i-minimize na po natin ang gadget. Kasi it's doing more harm than good. Hindi po tayo marirelax niyan kasi yung blue light emission lang, may strain tayo, may stimulate tayo. And of course, always live in moderation. Alam niyo po, yun ang importante sa buhay ng tao. Moderation. Huwag ka dun sa extremes. Kasi sabi nga nila, merong cliche, too much of everything is bad. Anything that is too much is bad. So, kailangan po, alalay-alalay lang, hinay-hinay lang. Sa pagkain po natin, we must be very sensitive sa mga kinakain natin. Choose what we eat. At sabi nga nila, you are what you eat. So, wag po tayo masyado dun sa mga karne, mga meat products. Indulge more on fruits and veggies, but more on veggies, lalo-lalo na po yung mga leafy vegetables. Maganda panlinis ng katawan yan. Drink enough water, at least 1 to 1.5 liters a day. And then, of course, choose your supplement. Kung kayo po yung naka-RGGL, continue taking RGGL. Naka-spirulina, continue taking spirulina. If you have Blackcumin, continue taking Blackcumin. At kung meron kayong mga underlying illnesses, may mga sakit, high blood, may diabetes, yung po mga ating supplement ay really very, very efficient na pangtulong po sa mga gamot na iniinom nyo so that you can maintain your normal blood pressure at para ma-maintain niyo yung normal blood sugar levels niyo. And of course, importante po to maintain normal cholesterol levels. Sabi nga ni Ma'am Eileen kanina, you can't live without cholesterol, but you don't need to indulge in cholesterol but because your body can produce all the cholesterol it needs. So, nasa tamang pag-aalalay po natin yan sa ating buhay, sa ating pagkain. Exercise regularly. Maganda po ang exercise.
Hindi lang po ito makakatulong makababa ng timbang, makakatulong pa rin po ang exercise makabawas ng stress. Exercise is a very good stress reliever. So, with that, maraming salamat po and good morning everyone. I hope na meron po kayong natutunan with our session today. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.